That portion was brought to you by Tide. Sa Tide Original White and Bright, murag bago ang sinina. Ang takna ato karato sa atong bag-ong construction partner, Century Peak Cement, Cementodo para sa Pilipino. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila,
Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito at doon maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. This newscast is brought to you by DOH. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsa gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya na ato mi sa hospital. Pila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong natambag namo nga magpalit daw mi og SED Liliment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mato akong gitry na ulian man niyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital. Health Testimonies. New Tide White and Bright, Tide White and Bright, murag bago ang sinina. New Tide White and Bright, Tide White and Bright, murag bago ang sinina. New Tide White and Bright. Murag Bag-O is based on technical stain removal test on polyester. Ang problema sa baha sa atong pinangga nga barangay Tisa sa syudad sa Sugbo, masulbad lamang pinaagi sa pagdisiplina sa atong kagalingon o sa atuang pagtinabangay. Busa, mag-uban kita alang sa kalambuan. Ako kini ang inyong kanhe numero 1 konsihal, JR Pipito, moingon sa bisan unsa ug bisan asa kung magkahiusa tang tanan, siguradong matunhay ug mulambo pa ang atong pinalangga nga barangay. GR Pipito, kausaban alang sa kauswagan. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Raimundo Pareño. Sa una, agitabuan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Orpisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kaya dako nang idang tumor. Nga daw kinumuna ka dako. Karon nagampo ko sa Dios. Nga ayo ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, tisingan ko sa kaluwi sa Dios. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mga itilibre ang akong kalipay, kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 nga pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Orpisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di sa tuo nga maayo na ako. Tamo nga wa pa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaluyan sa Ginoo, sa karon nga may ng lawas ko. Salamat sa Ginoo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman nga sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag ni burot. Ya, pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay niagto ko sa doktor, ningon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang daghan kay siya giresita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Nya akong mangihi ko okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gyud. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gyud ang
Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko ni. Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA ug rekomendado sad sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Subukan na BMEG Integra Power Max with Pro and Nutrition. May 22% protein and chromium bicolinate for improved body composition and lean muscles during conditioning. Mag BMEG Integra Power Max. 30 days bago ang laban. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Ako si Al Garcia ng Algar Game Farm. Certified Integra Power Max user. Kakampi mo sa panalo. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. This time check is brought to you by Celine Plus. Tulong para ang immunity ng bata 100%. Gulya t-shirt. Happy Mart. Blouses. Happy Mart. Underwear. Happy Mart. Sapot sa kabataan. Happy Mart. Pantalon. Happy Mart. Happy Mart. Happy Mart. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Layan, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX-traordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Baby Tabliya. Sa kaubotong kalami, walay mudili, sa Don Baby nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tabliya, sarap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Marilyn Buenas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, ni normal akong blood sugar o blood pressure, ni regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Excellent health, excellent life. EXL Magabuhay Plus. Rosalie Alparo, 55 years old, Coronadal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako, nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukong panit init, mahikapan ko na ang akon nga tinait tungod sa kanipis. Sa tunga tayo, nagapamilin-bili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o, himsog ng akong nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Life Extension Vitamin D3. I'm Geraldine Semilia. I was diagnosed for ITP. Giprescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, kako di siya natabang na ko. Di na ako luspad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawon. The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kawas-was sa Ariel Reveal. Super tipid.
lab tested gamit ang Choco Drink ug pita sa cotton ug polyester. Results may vary. Ariel Tripid. Mas tipid na up to 3 times washes. 650 lang kada laba. Ang high blood pressure posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas atong paminawon ang nakabangan sa Paragis Bila-Bila Coffee. Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, hindi na ako nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gid sa kuang high blood pressure. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bayugan. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Buin Algono. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ani ana ang pinakabag-o nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timpada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Magkahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama. Kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigpatok sa palatian. O karon sa ato ang balita. Gatusan ka mga pamilya ana makwit gumikan sa grabing baha niadtong Sabado. -6 ka mga barangay sa dakbayan sa Zamboanga ang gilunupan tungod sa sagunson nga mga pag-uwan. Gibana-bana nga mga 500 ka pamilya ang giluwas o gipabakwit sa mga luwas nga lugar. Kadtong balita atong kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, giistudyuhan ug napamatud-an. Basta kape nga klaro, dinhi na kita sa sigurado. Gami ana, makatabang pa. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Buin Algono. Tatak RMN. Alas 5:27 na. DYHP Bustamante at Galilea sa Unang Radyo, Unang Balita.